sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong taglamig ng 2011, sa isang lumang gusali sa Malate, Maynila, natagpuang isang malamig na bangkay si Isabel Reyes, 32, taong gulang na may-ari ng isang cafe bar. Kinagulat ng isang kapitbahay ang nakabukas na roller shutter ng cafe bandang 5:30 ngang madaling araw, kaya tumawag ito ang pulis. Sa dulo ang pasilyo, ang room 4, ay nakakandado mula sa loob. Pinuwarsang buksan ng mapulis ang pinto at natigilan sila sa kanilang nakita. Sa loob, nakahandusay si Isabel Reyes na walang saplot sa katawan. Ngunit mayroong kakaiba. Walang bakas nga numang labanan o mga bagay na nakalat. Ang silit ay napakalinis at mayos na halos nakakakilabot. Sa ibabaw ng mesa, may 2 basong bir na makatabi. Ito'y nangangahulugan na bago pumanaw si Isabel, may kasama siyang umiinom. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang katotohanang maging ang madamit na suot ni Isabel, pati na ang kanyang damit panlup, ay naglaho na parang bula. Hindi ito isang pagnanakaw. Ang kanyang pitaka, pra, at alahas ay naroon pa rin sa silid. Tanging ang kanyang nadamit lamang ang nawawala, na para bang maingat na kinuha at itinago ang kung sino. Anong klaseng salarin ang hahayaan ang prangunit kukunin ang damit ng isang bangkay? At higit sa lahat, paanong nakalabas ang salarin mula sa isang silid na nakakandado mula sa loob? Agad na nagsimula ang investigasyon ng pulisya. Ngunit sa simula pa lang, tila isang malaking pader na agad ang sumalubong sa kaso. Sa kamalas-malasan, sira pala ang CCTV recording device ng cafe bar ng gabing iyon. Walang fingerprints, walang armas na ginamit, at walang sinumang saksi. Maging sa ilalim ng nakuko ang biktima ay walang nakuhang bakas ng salarin. Ang crime scene ay sobrang linis, na para bang gawang isang taong kabisadong-kabisado ang bawat sulok ng lugar. Ang asawa ni Isabel, si Marco, ay gumuho ang mundo at nalunot sa alak. Ang kanyang biyenan ay tumanda sa kayak habang binabanggit ang pangalan ng mabait niyang manugang. Ang pamilya ni Isabel ay walang tigil sa paghahanap ng katotohanan sa gitna ng matinding pagdadalamhati, ngunit walang nakinig sa kanilang nga panawagan. Ang pagkamatay nga mabait na may-ari ng cafe ay dahan-dahang ibinaon sa limot bilang isang kaso ngang bigong pagnanakaw. Unti-unti, kinalimutan ng mundo ang malagim na pagkamatay na ito. Lumipas ang mahabang panahon ng 13 taon. Tila wala nang nakakalala sa kasong ito. Ngunit isang hapon noong 2024, nagsimulang gibain ang luma at kinakalawang na gusali kung saan dating nakatayo ang cafe ni Isabel. Habang winawasak ng backhoe ang ikatlong palapag, isang bagay ang biglang lumitaw mula sa mga durok na semento at alikabok. Ito ay isang luma at maalikabok na makina ang backup device ng mismong recording system na sinabing sira 13 taon na ang nakalipas. Ang oras na matagal nang huminto ay muling nagsimulang umusad. Matapos ang ilang buwang pagsisikap na ma-recover ang data, isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Sa mga recording ng gabingang krimen, isang partikular na 3 minutong bahagi lamang ang maingat na binura, na halatang gawangan tao. Hindi pala sira ang device. May isang taong lihim na pumasok sa sistema at maingat na tinanggal ang eksaktong oras kung kailan siya nakunan. Kung gayon, ano ang nangyari sa loob ng room 4 sa loob ng 3 minutong iyon? At sino ang taong may kakayahang manipulahin ang recording device? Isang tao na sa loob ng 13 taon ay hindi pinahinalaan ni numan. Nang matukoy ngang mapulis ang kanyang pangalan, nanlamig ang kanilang nga buto. Alas 5 ngang madaling araw sa isang lumang gusali sa Malate, Disyembre 2011. Habang nagsisimula pa lamang dumilim ang kalangitan, ang mundo ay mahimbing pa sa pagkakatulog. Sa ikatlong palapak ng gusali, naroon ang bituing gabi, isang cafe bar. Ang roller shutter nito ay nakabitin sa gitna, hindi lubusang nakasara. Isang residente na papunta sana sa sakayan ng bus ang napahinto nang mapansin ito. Nakaramdam siya ang kaba dahil ang cafe na karaniwang bukas hanggang madaling araw, ay walang katao-tao, at tanging ang shutter lamang ang nakababa sa alanganing paraan. Agad niyang pinuntahan at kinalampak ang pinto ang tagapamahala ng gusali. Ang tagapamahala, na mahigit 20 taon nang nag-alaga sa gusali, ay kinusot ang kanyang mga mata habang bumabangon. Maging siya ay nakaramdam ng kaba nang marinig na ang bituing gabi, na laging puno nga customer, ay biglang tahimik. Kinuhang tagapamahala ang kanyang master key at dahan-dahang umakyat sa lumang hagdanan patungo sa ikatlong palapak. Malamig at nakabibingi ang katahimikan sa pasilyo. Nang ilibot niya ang kanyang tingin, napansin niyang ang pinto ang room 4 lamang ang tanging nakakandado mula sa loob. Sa siwangang pinto, may bahagyang liwanag mula sa ilaw na hindi pinatay. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob ng ilang beses, ngunit hindi ito gumalaw. Sama-samang kutob,
Hindi na siya nag-atubili at agad na tumawag sa pulisya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis mula sa presinto, ang kanilang mga yabak ay umalingaw-ngaw sa ikatlong palapag. Pinuwersa nilang sirain ang kandado, at binuksan ang pinto ng room 4. Sa kanilang pagpasok, natigilan ang mapulis. Doon, nakahandusay sa ilalim ng sofa ang malamig na bangkay ng may-ari ng cafe, si Isabel Reyes, 32 taong gulang. Wala siyang saplot sa katawan. Maging ang veteranong pulis ay napahinto at hindi makapagsalita. Nang matauhan, sinimulan nilang siyasatin ang silid. Ngunit sunod-sunod ang mga katanungan sa kanilang isipan. Ang silid ay napakalinis at mayos. Walang bakas ang anumang gulo o labanan. Tanging 2 basong bir sa mesa ang naroon. Ang isang baso ay marahil kay Isabel, at ang isa pa ay patunay na may kasama siya. Bago siya pumanaw, may kasama siyang uminom sa malit na silid na iyon. Hindi nagtagal, dumating ang mga taga-forensics. Suot ang kanilang puting protective gear, sinimulan nilang suriin ang bawat sulok ng silid. Ngunit gaano man nila kahaluhok ang lugar, walang nakitang damit ni Isabel. Mula sa kanyang damit panlabas hanggang sa kanyang damit panloob, lahat ay nawawala, na parabang maingat na kinuha ang kung sino man. Si Detective Cruz, na naroon sa eksena, ay kumunot ang no. Habang nakatayo sa gitnang silid, pinag-isipan niyang mabuti ang tungkol sa mga nawawalang damit. Kung ang layunin lamang ay burahin ang ebidensya, bakit kailangan kunin ang mga damit ng ganito kalinis? Kinuha ni Detective Cruz ang kanyang kwaderno at may isinulat. Pumasok sa kanyang isipan na marahil, ang madamit mismo ay may espesyal na kahulugan para sa salarin. Hindi nagtagal, lumabas ang paunang resulta mula sa NBI. Ang tinatayang oras ng pagkamatay ay sa pagitan ng 11:00 gabi at hating gabi ng nakaraang araw. Ang tanging pinsala sa kanyang katawan ay mga pasasalik na nagpapahiwatig ng malakas na pagkakasakal. Nang makarating ang balita sa asawa ni Isabel na si Marco, kumaripas siya ng takbo papunta sa ospital. Sa sandaling makita niya ang bangkay ng kanyang asawa, nanlambot ang kanyang ngatuhot at napaluhod siya sa sahig. Humagulgol siya ng malakas at matagal bago makatayo. Dahan-dahang lumapit si Detective Cruz para alalayan siya. Nang kumalma, nanginginig na nagsalita si Marco. Lagi siyang umuwi ng madaling araw dahil sa trabaho. Hindi na niya natapos ang sasabihin at muling yumuko. Tinapik na lang ni Detective Cruz ang kanyang balikat. Mula sa investigasyon, makahalong fingerprints ni Isabel at ng mga hindi kilalang customer ang natakpuan sa silid. Walang tiyak na ebidensya na makapagtuturo sa salarin. Samantala, natakpuan at inimbestigahan ng pulisya ang isang lasing na customer na huling lumabas mula sa room 4. Ngunit napatunayan na sumakay siyang taksi ng hating gabi habang lasing na lasing, kaya inalis din siya sa listahan ng masuspek. Ang investigasyon ay bumalik sa 2 misteryo. Ang pinto na nakakandado mula sa loob, at ang madamit na naglaho. Kumbinsido si Detective Cruz na hindi ito isang simpleng pagnanakaw o aksidente. Ang salarin ay tila isang taong, kabisadong-kabisado ang bawat sulok ng cafe. Matagal na tinitigan ni Detective Cruz ang walang lamang room 4. At doon nagsimula ang kaso ng pagpatay sa may-ari ng KTV sa Malate bilang isang misteryo ng locked room. Ang kinaroroonan ng mga nawawalang damit ay nanatiling unang buhol sa isipan ni Detective Cruz sa loob ng mahabang panahon. Lumipas ang 3 araw mula nang mangyari ang krimen. Ang headquarters ng investigasyon ay hindi natutulog, laging may ilaw. Unang sinuringang team ni Detective Cruz ang mga usapin sa pera na may kaugnayan kay Isabel. Matagal na niyang binabayaran ang mautang sa negosyo ng kanyang asawa gamit ang kinikita niya sa cafe. Dagdag pa rito, natuklasan na may malaking life insurance si Isabel. Agad na napunta ang atensyon ng mga investigador sa kanyang asawang si Marco. Ang hinala ay baka pinatay niya ito dahil sa utang at para makuha ang insurance. Sinimulang busisiing ng pulis ang bank records, call logs, at ang kanyang kinaroroonan noong gabi ng krimen. Nang maramdaman ni Marco ang paghihigpit ng investigasyon, mariin niyang sinabing inosente siya. Paano ko magagawa iyon sa asawa ko? Wala ako sa Maynila noong gabing iyon. Tiningnan niya si Detective Cruz nang may namumulang mata at itinaas ang boses. Isa-isang kinumpirma ni Detective Cruz ang sinabi ni Marco. Ayon sa investigasyon, si Marco ay nasa isang business trip sa probinsya noong gabi ng krimen. Ang CCTV ng hotel kung saan siya tumuloy ay nakpakita na nasa loob siya ang kanyang kwarto buong gabi. Kinumpirma rin ito ang ilang katrabaho niya. Maging ang toll record sa expressway ay sumuporta sa kanyang alibi. Sa huli, tuluyan nang inalis si Marco sa listahan ng mga suspek. Napabuntong hininga na lang si Detective Cruz habang nakatingin sa bintana. Kailangan nilang balikan ang pinakamalapit sa pamilya.
Sinimulang balikan ng tim ang mga kuha ng CCTV sa entrance ng gusali. Isa-isang lumitaw sa screen ang mga customer na pumasok at lumabas ng bituing gabi noong gabing iyon. Isa-isa rin nilang sinuri ang alibing ang bawat isa. Sa prosesong ito, isang hindi inaasahang tao ang pumasok sa kanilang radar, ang bayaw ni Isabel, ang nakababatang kapatid ni Marco na si Paolo. Napatunayan na si Paolo ay dumalo sa isang company party noong gabi ng krimen. Nang ipatawag siya para sa investigasyon, umupo siya na may malungkot na muha. Hindi pa rin po ako makapaniwala sa nangyari kay Ate Isabel, sabi niya habang nakayuko at hindi makapagsalita. Tahimik lang siyang pinanot ni Detective Cruz. Si Paolo ay isang masipak na empleyado sa isang kilalang kumpanya sa kalapit na lungsod. Kilala siyang ang kanyang nakasamahan bilang isang tahimik at walang kapintasang tao. Ang alibi ni Paolo ay tila walang butas. Ang makasamahan niya sa trabaho ay nagpatunay na kasama nila siya sa party mula 9:00 PM hanggang 11:30 PM. Ang oras na ito ay eksaktong tumutugma sa tinatayang oras ng pagkamatay ni Isabel. Maging ang mayring restaurant kung saan ginanap ang party ay malinaw na naalala na natili ang grupo hanggang gabi. Ang alibi ni Paolo ay tila isang pader na hindi matitibag. Tahimik na inolis nung nga investigado si Paolo sa listahan nung nga suspek. Sa katunayan, nakaroon pa silang tiwala sa kanya dahil sa kanyang pag-alaga sa kanyang kuya at hipag. Ngunit sa mapanahong iyon, isang hindi inaasahang pahayag ang nakarating sa pandinig ni Detective Cruz. Si Jasmine, isang batang part-time na empleyado sa cafe, ay maingat na nagsalita. Parang may gumugulo po kay Ma'am Isabel nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Jasmine na may takot sa mukha habang pinaglalaruan ang kanyang nga daliri. Tinanong siya ni Detective Cruz kung sino, ngunit hindi makapagbigay ng pangalan o tiyak na sitwasyon si Jasmine at umiling lang. Ang isang malabong impresyon mula sa isang batang empleyado na walang anumang ebidensya ay hindi sapat para baguhin ang direksyon ng investigasyon. Itinabi ni Detective Cruz ang sinabi ni Jasmine sa isang maliit na sulok ng kanyang kwaderno. Noong nga panahong iyon, walang sinuman ang nakakalam kung gaano kabigat ang magiging kahulugan ng maikling pahayag na iyon sa hinaharap. Ilang araw ang lumipas, dumating ang final autopsy report. Kinumpirma na ang sanhi ng pagkamatay ni Isabel ay asphyxia by strangulation. Ngunit walang nakitang armas na posibleng ginamit. Maging sa ilalim ng magkuko ni Isabel, walang bakas ng ibang tao na maaring nakmula sa paglaban. Ang sobrang linis na crime scene ay nagpapahiwatig na ito ay isang planadong krimen, hindi isang biglaang insidente. Ngunit walang ebidensya na susuporta sa teoryang ito. Ang katotohanang hindi nag-record ang CCTV noong gabing iyon ay pinagdudahan din ng team, ngunit dahil madalas makaproblema ang luma ng kagamitan, ang lead na ito ay nawalan din ng saysay. Ang salarin ay tila binura ang lahat ng bakas, na parang isang taong alam na alam ang sistema ng CCTV. Habang nahihirapan ang mga investigador, si Paolo ay nanatili sa tabi ng kanyang kuya, tinutulungan siyang hanapin ang salarin. Sa kanyang pag-akbay at pag-alos sa kapatid, walang sinuman ang naginala sa kanya. Naiwang mag-isa si Detective Cruz sa headquarters. Paulit-ulit na binabasa ang mga file ng kaso. Ngunit walang makitang anumang lead. 8 buwan ang lumipas na walang pag-usat ang kaso. Lumipas ang 2 season, ngunit nanatiling walang progreso ang investigasyon. Walang lumabas na mahalagang ebidensya o saksi na makapagtuturo sa salarin. Sa huli, pansamantalang isinarang ng team ang kaso bilang isang bigong pagnanakaw. Ang makapal na folder ng kaso ay tinulak sa pinakailalim ng cabinet. Hanggang sa huling sandali, hindi mayalis sa isip ni Detective Cruz ang nakakandadong pinto at ang mga nawawalang damit. Ngunit sa harap ng bagong kaso na dumarating araw-araw, wala siyang magawa. Ang file ng kaso ni Isabel Reyes ay inilagay sa pinakailalim na drawer ng kanyang lamesa. At unti-unti, kinalimutan ng mundo ang malagim na pagkamatay na iyon. Ang asawa ni Isabel, si Marco, ay naging ibang tao matapos siyang mawala. Ang kanyang negosyo ay bumagsak. Ibinenta niya maging ang cafe bar na pinahirapan ng kanyang asawa sa napakababang halaga. Gabi-gabi, umiinom si Marco sa harap ng larawan ng kanyang asawa, gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang biyenan ay hindi rin may paliwanag ang sakit na nararamdaman. Araw-araw niyang tinatawag ang pangalan ng kanyang manugang habang umiyak. Hindi niya maintindihan kung bakit sinapit ng isang mabait na manugang ang ganoong kalagim na kapalaran. Mabilis na lumipas ang panahon, at ang likod ng matanda ay lalong nakukuba. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang buhay ni Paolo ay tila nasa ibang direksyon. Habang unti-unting nalilimutan ng nga tao ang kaso, napromote siya sa kanyang trabaho. Kinabukasan, nakilala niya ang isang mabait na babae at nagpakasal sa isang marangyang seremonya.
Nagpatuloy siya sa isang buhay na walang anumang problema. Tuwing may okasyon, regular siyang bumibisita sa bahay ni kanyang kuya. Habang uminom kasama ang kapatid, walang bahid ng anumang kadiliman sa kanyang mukha. Kapag napag-usapan si Isabel, siya pa ang unang naluluha. Ang pagpunas niya sa kanyang mamata ay nagpapakitang labis na panghinayang, at para kay Marco, nagpapasalamat lang siya sa kapatid. Ngunit may isang lihim si Paolo na walang sinuman ang nakakalam. Sa kanyang bahay, mayroon siyang isang maliit na study na hindi niya pinapapasok kahit ang kanyang asawa. Sa loob ng isang aparador sa study na iyon, may isang lumang kahon na kanyang itinago. Sa loob ng kahon, naroon ang madamit ni Isabel na kinuha niya mula sa room 4 noong gabing ang krimen. At hindi lang iyon. Kasama rin doon ang mapanyo at tali sa buhok na ginamit ni Isabel, at maging ang maliliit na souvenir mula sa pagbubukas ng cafe. Ang pinakakakilakilabot sa lahat ay ang daan-daang litrato ni Isabel na lihim niyang kinunan sa lupang maraming taon. Sa gabi, kapag walang tao, ikakandado niya ang pinto ng studi mula sa loop, ilalabas ang kahon, at tititigan ang ngalaman nito. Sinasabi niya sa kanyang asawa na ito ay kanyang workspace. Ang kanyang asawa ay hindi nagduda, at sa gayon, ang lihim ni Paolo ay nanatiling nakatago sa loop ng maraming taon. Sa katunayan, may isang bagay na matagal nang gumugulo sa isipan ni Paolo. Pagkatapos ng krimen, maingat niyang binura ang oras kung kailan siya pumasok at lumabas sa cafe mula sa recording device. Ngunit hindi nagtagal, nalaman niya ang isang hindi inaasahang katotohanan. Mayroon pang isang backup device na hiwalay na nag-imbak ngang recording. Nanlamig ang kanyang ngabuto nang malaman ito. Lihim siyang umalis sa isang company party at bumalik sa KTV para kunin ang backup device. Ngunit nakakandado ang administration office at may mga taong dumadaan. Sa pagmamadali, itinulak niya ang backup device sa isang maliit na siwang sa ibabaw ng kisamengang office at umalis. Inisip niyang babalikan niya ito, ngunit hindi na niya ito nagawa. Samantala, si Jasmine, ang dating part-time na empleyado, ay lumipat sa ibang lungsod para magpatuloy ng pag-aral. May isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang lumang kahon na ipinatago sa kanya ni Isabel bago ito mamatay, ngunit hindi na nabalikan. Hindi niya ito magawang itapon at sa bawat paglipat niya ng bahay, dala-dala niya ito. Habang lumalalim ang sakit ng pamilya ng biktima, tuluyan ng kinalimutan ng mundo ang kaso. Tanging ang isang taong nakakaalam ng katotohanan ang namumuhay ng payapa. Lumipas ang maraming taon. Ang lumang gusali kung saan naroon ang cafe ni Isabel ay itinalaga bilang isang redevelopment zone. Matapos ang mahabang usapin sa kompensasyon, napagdesisyonan na gibain ang gusali. Noong huling bahagi ng 2024, nagsimulang gibain ng Ngabekho ang ikatlong palapak. Sa sandaling iyon, ang luma at nakatagong backup device sa loob ng maraming taon ay lumitaw mula sa madurok na semento. Ang kaso na natulok ng 13 taon ay muling magigising. Isang hapon, habang abala ang mga construction workers sa paglilinis ng mga durog na materyales sa gitna ng makapal na alikabok, isang manggagawa ang nakapansin ng isang kakaibang bagay habang naglilinis sa espasyo sa itaas ng kisame ng dating administration office. Isang luma at maalikabok na makina. Ito ang backup device ng recording system na sinabing sira noong gabing ang krimen. Itatapon na sana ito ngang manggagawa nang mapansin ng foreman ang isang lumang sticker sa makina. Nakasulat dito ang pangalan ng cafe. Bituing gabi, biglang naalala ng foreman ang malagim na krimen na nangyari doon maraming taon na ang nakalipas. Matapos mag-alinlangan, dinala niya ang device sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Ang device ay napunta sa kamay ng isang batang detektive na muling nagsusuri ng mga cold case. Napansin ng batang detektive na ang address sa device ay tumutugma sa address sa isang lumang file ng kaso. Agad niyang tinawagan si Detective Cruz, ang orihinal na investigador. Si Detective Cruz, na naghahanda ng umuwi, ay nabitawan ang hawak na mga dokumento nang matanggap ang tawag. Agad siyang nagpunta sa istasyon. Tumigas ang kanyang ekspresyon nang makita ang lumang backup device sa mesa. Ang kaso na bumabagabag sa kanya sa loob ng 13 taon ay muling nasa harap niya. Agad niyang ipinadala ang device sa Digital Forensics Team. Matapos ang ilang buwan ng masusing trabaho, lumabas ang isang nakakagulat na resulta. Hindi pala nawawala ang buong recording ng gabing ang krimen. Tanging isang partikular na 3 minutong segment lamang ang maingat na binura. Napakuyom gamaw si Detective Cruz. Ito ay malinaw na ebidensya na hindi sira ang device. May isang taong may akses sa sistema ang lihim na pumasok at binura ang eksaktong oras kung kailan siya nakunan. Agad niyang hinanap ang kumpanya na nag-install at nag-maintain ang CCTV system. Matagal nang nagsara ang kumpanya,
ngunit sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong, natakbuhan niya ang isang dating technician na si Mang Ben. Nang tanungin tungkol sa sitwasyon, matagal na nag-isip si Mang Ben bago nagsalita. Ang management password ay karaniwang ibinibigay lang sa may-ari. Pero, noong una, may ilang taong tumulong sa pag-install at pag-setup, at baka nalaman nila ang password. Biglang tumalas ang tingin ni Detective Cruz. Sino-sino sila? Tanong niya. Isa sa mga pangalang binanggit ni Mang Ben ang nagpanlamig sa dugo ni Detective Cruz. Isang taong tumulong sa pag-install dahil sa pakiusap ng kanyang kuya ang bayaw ni Isabel, si Paolo. Ito ang unang pagkakataon na ang pangalan ni Paolo, na nagpanggap bilang isang perpektong miyembro ng pamilya sa loob ng 13 taon, ay opisyal na napasama sa investigasyon. Kinumpirma ni Detective Cruz ang eksaktong oras ng 3 minutong binura, bandang 11:15 p.m. Nakataon na ito ang oras na naalala ng kasamahan ni Paolo na pansamantala siyang umalis sa party para magpahangin. Kinilabutan si Detective Cruz. Sa na-recover na video, bago ang binurang segment, may isang maikling kuhang laikot ng isang lalaki na naglalakad papunta sa room 4. Ngunit dahil sa sobrang labong ang video, hindi makilala ang muha. Muling sinimulan ng team ang investigasyon. Sinukat nila ang distansya sa pagitan ng restauran at ng cafe. 15 minuto lang ang abutin kung magmamaneho. Sapat na ang 30 minutong pagkawala sa party para makapunta sa cafe at bumalik. Muling nagsimulang umikot ang gulong ng hustisya. Ngunit may isang problema. Malaki na ang nagibang bahagi ng gusali, at paubos na ang oras para makakuha ng karagdagang ebidensya. Nakiusap si Detective Cruz sa developer na pansamantalang itigil ang demolisyon sa ikatlong palapak. Bagamat pumayag sila, hindi sigurado kung hanggang kailan ito tatagal. Sa muling pagtawag ng pulisya pagkatapos ng 13 taon, umaasa ang pamilya ni Isabel na sa wakas ay mabibigyan ng liwanag ang katotohanan. Ngunit ang kalaban nila ay isang taong sa loob ng 13 taon ay walang pagkakamaling nilinlang ang buong pamilya. Tumingala si Detective Cruz sa nagigibang gusali at pinatatag ang kanyang loop. Malayo pa ang lalakbayin bago mapanagot si Paolo sa batas. 2 buwan matapos muling buksan ang investigasyon, sa wakas ay ipinatawag ng team ni Detective Cruz si Paolo bilang isang person of interest. Sa loob ng interrogation room, si Paolo ay kalmado at hindi nagpakita ng anumang kaba. Nang tanungin muli tungkol sa kanyang kinaroroonan noong gabi ng krimen, ang kanyang sagot ay parehong-pareho pa rin sa sinabi niya 13 taon na ang nakalipas. Nasa company party po ako buong gabi. Alam po iyan ng makasamahan ko. Matapos siyang titigan ni Detective Cruz, dahan-dahan siyang nagsalita. May 3 minuto na binura sa recording. At ilan lang ang nakakalam ng management password. Sa sandaling iyon, bahagyang nanginig ang mga daliri ni Paolo. Sa unang pagkakataon, isang maliit na bitak ang lumitaw sa kanyang kalmadong muha. Paglabas ni Paolo, agad siyang kumuhang isang kilalang criminal defense lawyer. Ang abogado ay walang atrasang hinarap si Detective Cruz. Dahil ba sa pagmamalasakit niya sa kanyang hipak at pagtulong sa KTV ay ebidensya ng krimen, malamig na sabi nga abogado. Pinuntiriang ang abogado ang katotohanang hindi makilala ang tao sa na-recover na video at ang kawalan ng direktang ebidensya. Kampante ang abogado na walang mapapatunayan ang pulis bago tuluyang magiba ang crime scene. Samantala, nagpunta si Paolo sa kanyang kuya at ina. Umiyak pa siya sa harap nila at sinabing biktima lang siya. Paano ko po magagawa iyon kay Ate Isabel? Inosenteng tao po ang pinagbibintangan ng mga pulis. Hawak ang kamay ng kanyang kuya, nagsusumamo siya. Si Marco, na walang kamalay-malay, ay naniwala sa kapatid at nagalit pa. Tumawag siya sa istasyon ng pulis at nagreklamo na itigil na ang walang besehang investigasyon. Tahimik na pinakinggan ni Detective Cruz ang mga hinaing ni Marco. Upang mapalakas ang ebidensya, ipinadalang team ang na-recover na video sa NBI para sa masusing pagsusuri, ngunit ang resulta ay nakakadismaya, imposible talagang makilala ang tao sa video. Bumalik si Detective Cruz kay Mang Ben, ang technician, na may naalala. Ngayon ko lang naalala, nung una, Yang Bayaw ninyo po ay sobrang interesado sa pag-opera TNG system. Bihasa siyang gamitin ang management screen. Ang testimonya na ito ay nagpatibay sa hinalalaban kay Paolo, ngunit hindi pa rin sapat para sa isang arrest warrant. Sinamantala ng abogado ni Paolo ang pagkakataong ito at nagpakalat ng tismis sa media tungkol sa trial by publicity. Ilang araw ang lumipas, may mga artikulong lumabas na nagsasabing pinahirapan ng mga pulis ang pamilyangang biktima ng walang matibay na ebidensya. Ang katotohanang tila abot kamay na ay muling lumayo. Ngunit hindi sumuko si Detective Cruz. Isa-isa niyang muling pinuntahan ang mga dating kasamahan ni Paolo na dumalo sa party. Sa wakas, may isang taong nagsalita. O nga po pala,
Matagal siyang nawala sa gitna ng party. Sinubukan niyang alalahanin ang lahat. Bumilis ang tibok ng puso ni Detective Cruz. Pagkatapos ang mahabang pakiusapan, pumayag ang dating kasamahan na magbigay ng opisyal na salaysay. Tila ito na ang susi na magbabago sa takbo ng kaso. Ilang araw matapos makuha ang mahalagang saksi, nagtagumpay ang team na makuha ang opisyal na salaysay. Malinaw na sinabi ngang kasamahan na si Paolo ay nawala ng mahigit 30 minuto sa gitna ng party at bumalik na balisa. Sa wakas, may butas na sa tila perpektong alibi ni Paolo. Ngunit ilang araw lang ang lumipas, biglang binawi ngang saksi ang kanyang salaysay. Nakamali lang po yata ako. Masyado na pong matagal kaya hindi ko na matandaan. Lihim na inimbestigahan ni Detective Cruz at natuklasan na bago magbago ngang salaysay ang saksi, may pumasok na malaking halaga ngang pera sa kanyang bank account. May impormasyon ding nakarating sa kanila na isang kakilala ni Paolo ang lihim na nakipakita sa saksi. Sa gitna ng lahat ng ito, inilabas ng NBI ang pinal na resulta, imposible talagang i-enhance ang video para makilala ang suspect. Gumuho ang pundasyon ng muling binuksang kaso. Lalo pang humingi ng permiso ang construction company sa korte na ipagpatuloy ang demolisyon. Maging sa loob ng police force, nagsimula ng magkaroon ng pagdududa. Pinipilit na silang kanilang mga superior na bawasan ang resources para sa kaso. Hiningi ni Detective Cruz sa kanyang mga pinuno ang huling pagkakataon. Sa mga sandaling iyon, si Jasmine, ang dating part-time na empleyado, ay kusang pumunta sa istasyon Nagapulis. Isa na siyang ganap na dalaga. Nabalitaan niya sa news ang tungkol sa muling pagbubukas ng kaso. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang isang lumang kahon at ipinatong sa mesa. Pinatago po ito sa akin ni Ma'am Isabel dati, sabi niya. Pero hindi na po niya nabalikan. Sinabi niyang hindi niya ito magawang itapon at dala-dala niya ito sa bawat paglipat. Nang tanungin kung bakit ngayon lang, yumuko si Jasmine. Nung araw po na ipinatago niya ito, balisang-balisa po siya. Mahigpit niyang ipinagbilin na huwag kong sasabihin kanino man. Naalala ni Detective Cruz ang maikling sulat sa kanyang kwaderno 13 taon na ang nakalipas, dahan-dahan niyang kinuha ang kahon. Ang lahat ng mata sa loob ng istasyon ay nakatuon sa kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang lumang tap. Ang pinto ang katotohanan na matagal nang nakasara ay malapit nang magbukas. Nang buksan ni Detective Cruz ang kahon, naglalaman ito ng ilang piraso ng papel at mga liham na hindi pa nabubuksan. Una niyang napansin ang isang diary na lihim na isinulat ni Isabel. Isang pangungusap ang kumuhang kanyang atensyon. Natatakot ako sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Dahil pamilya siya, hindi ko masabi kanino man. Ilang beses niyang binasa ang pangungusap. Ito ang malinaw na patunay na ang salarin ay isang taong napakalapit sa kanya. Sa ilalim, may mga liham na ipinadala sa KTV na walang pangalan ng nagpadala. Ang mga liham ay puno ng pananabik at paknanais na angkinin si Isabel. Ginamit ni Detective Cruz ang diary at mga liham bilang basehan para humingi ng search warrant para sa bahay ni Paolo. Sa wakas, inaprubahan ito ng korte. Sinalakay Nagapulis ang gistadi ni Paolo na matagaw ng ginakakandado. Hanggang sa huli, sumisigaw pa rin si Paolong kanyang pagiging inosente. Personal space ko ito. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Ngunit nang buksan ng mapulis ang aparador, namutla siya. Sa pinakaloob, naroon ang isang lumang kahon. Nang buksan ito ni Detective Cruz, bumulwak ang nga damit ni Isabel, mga personal na gamit, at daan-daang litrato. Ang nga damit na ito ay ang mismong nga damit na naglaho mula sa room 4 noong gabi ng krimen. Ang unang buhol nga misteryo ay sa wakas ay nakalas. Ang nga litrato ay nakakakilabot. Nagsimula ito, noong araw ngang kasal ni Marco at Isabel hanggang sa bago siya mamatay. Ipinapakita nito ang isang pakahumaling na naging isang mapanganib na stalking. Ngunit ang pinakamatibay na ebidensya ay nasa likod ng nga litrato. Nakasulat dun ang petsa, lugar, at damdamin ni Paolo sa sarili niyang sulat kamay. Agad itong ipinadala ni Detective Cruz para sa handwriting analysis, at nagmatch ito. Bukod pa rito, sa ilang litrato, makikita ang refleksyon ni Paolo sa salamin, at may isang kapansine-pansing peklat sa kanyang pulso. Kinumpirma ni Detective Cruz na ang peklat na ito ay tumutukma sa medical records ni Paolo mula sa isang aksidente. Lahat ng piraso ay nagtukma. Ang pag-alis niya sa party, pagpunta sa KTV, pagmamanipula ng CCTV, at pagbalik lahat ay nabuo bilang isang kadenangam nga pangyayari. Ginamit ng prosekusyon ang lahat ng ebidensyang ito para makabuong isang kasong walang butas. Sa wakas, dinala si Paolo sa korte. Sa paglilitis, sa harap may napakaraming ebidensya na natiling walang giya si Paolo. Aksidente lang po ang lahat. Hindi ko po intensyon na patayin siya, sabi niya, sa audience.
Nakaupo ang kanyang kuya na si Marco. Na tila gusto pa ring maniwala sa pagiging inosente ng kapatid. Ngunit nang ipakita en prosekusyon sa isang malaking screen ang daan-daang litrato, at nang isa-isang ituro ang mga petsa, isang petsa ang malinaw na lumitaw, ang araw ngang kasal ni Marco. Sa sandaling makita ito ni Marco, bigla siyang tumayo. Dunia napaktanto na mula pa sa araw ngang kanyang kasal, pinagnanasaan na ngang kanyang kapatid ang kanyang asawa. Nanlambot ang mga tuhod ni Marco at napaupo siya sa sahig, humahagulgol na parang hayop. Ang tunay na mukha ng kapatid na umalo sa kanya sa loob ng 13 taon ay nawasak sa harap ng buong pamilya. Maging si Paulo ay hindi na makapagsalita at yumuko na lamang. Sa arong pagkatol, kinondena ng korte ang pagiging planado at kalupitan ng krimen at ang panlilinlang sa pamilya sa loob ng 13 taon. Si Paulo ay hinatulan ng mabigat na parusa. Sa labas ng korte, si Marco ay muling napaupo, hindi makapaniwala na isang halimaw ang kanyang itinuring na kapatid. Ang kanilang ina ay nawalan ng isang anak sa kamatayan at isa pa sa bilangguan. Ang katotohanan ay lumabas dahil sa malilit na koneksyon. Ang maikling pahayag ni Jasmine, ang kanyang pag-ingat sa kahon, at ang diary na iniwan ni Isabel. At ang malit na pagkakamali ng salarin na hindi makuha ang backup device. Ipinapakita en kasong ito na gaano man kalalimitago, ang katotohanan ay laging hahanapin ang liwanag. Ito ay kwento en isang pagkahumaling na sumira sa buhay ng isang mabuting babae at isang buong pamilya. Huli na nang bisitahin ni Marco ang puntot ng kanyang asawa. Lumuhod siya sa harap ng malamig na lapida. Patawarin mo ako dahil hindi kita naprotektahan. Patawad, paulit-ulit niyang sabi. Ang kaso ay nagiwan ng isang mabigat na aral. Walang perpektong krimen. Gaano man katagal, ang katotohanan ay laging mananay. Ang kaso ng pagpatay sa may-ari ng KTV sa Malate ay sa wakas ay nagkaroon ng katapusan.